Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, mga warship ng China umaligid at bumuntot sa Philippine Navy at US Carrier Strike Group. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Ang mga barkong pandigma ng Chinese Navy, kabilang ang isang high-tech na surveillance vessel, ay nakasubaybay sa malayo habang ang puwersa ng Pilipinas at US ay nagsagawa ng kanilang 2 araw na joint drill sa West Philippine Sea. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines noong Lunes, ang Manila at Washington ay nagsagawa ng joint maritime exercises sa unang pagkakataon ngayong taon, na ginanap noong Biyernes at Sabado sa labas ng lalawigan ng Palawan. Makikita dito ang partisipasyon ng nuclear power aircraft carrier na USS Carl Vinson CVN-70, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margareth Padilla, na namonitor nila ang 5 sasakyang pandagat mula sa People's Liberation Army Navy sa panahon ng joint patrols o maritime cooperative activity, kabilang ang Type 052B Luyang class destroyer, 2 Type 054A Jiangkai second-class frigates, isang Type 055 Renhai-class cruiser, at isang Type 815 Dongdiao class na spy ship. Inangkin din ng PLA Southern Theater Command ng China na nagsagawa sila ng maritime at air combat patrol sa Scarborough Shoal mula Biyernes hanggang Sabado, kasabay ng pagsasanay ng Pilipinas at US. Ang Estados Unidos sa ilalim ng Administrasyong Trump ay magpapatuloy sa pagsuporta sa Pilipinas sa isyu ng West Philippine Sea, sinabi ng Ambassador sa Pilipinas para sa Amerika nitong Lunes. Sinabi ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, na walang pagbabago sa pulisya kahit may pagbabago sa US presidency. Bukod dito, sinabi ni Romualdez na nakikipag-usap na ang embahada sa mga papasok na opisyal ng US para sa pambansang seguridad para pag-usapan ang usapin. I don't think there will be any dahil kung narinig natin yung confirmation hearing ni incoming Secretary of State Marco Rubio, very clear na the United States is going to be very supportive of Taiwan, the Philippines, and other countries in the Indo-Pacific region that's facing the challenges with China. And also, we've kausap natin yung mga ibang mga papasok sa national security dito sa Amerika, sila ay ganun din. They also are convinced that kailangan talaga ang Indo-Pacific region must remain free. In other words, supportado nila yung mga countries that are fighting off this domination, this attempt to dominate the South China Sea. In other words, we are still expecting the support of the US sa bagong leadership. Yes, absolutely. I have no doubt about that. Paiigtingin pa ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang mga hakbang upang palakasin pang lalo ang intelligence operations nito. Yan ang inihayag ng AFP makaraang maaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang dayuhan at 2 Pilipinong kasabwat nito dahil sa pang-iispiya. Ayon sa AFP, kabilang sa mga hakbang na ito ay ang pagpapagana sa AFP Intelligence Command, gayon din ang reorganization sa AFP Cyber Command, bilang bahagi ng pagpapatatag ng kanilang Comprehensive Archipelagic Defense Operations, gamit ang mga makabagong teknolohiya gaya ng drones at intelligence, surveillance, and reconnaissance systems, gayon din ang pakikiisa ng publiko. Mapoprotektahan ng AFP ang mga kritikal na aspeto. Hihigpitan din ang ipinatutupad na protocol sa mga kampo at iba pang vital installations upang tiyakin ang seguridad na nakaangkla naman sa General Security of Military Information Agreement. Talagang lalo tayo naghigpit, no, sa security, especially inside camp. That's why
mapapansin po ninyo, yung iba sa inyo, pagka nag-attempt na pumasok sa kampo, mas strict na ngayon yung mga gwardiya natin. And this is also in line with our agreement with the United States, yung GSOMIA, no? General Security of Military Information Agreement with them. We have to make sure that our camps are secure, hindi lang po yung mga kampo, but even vital installations, no? So, aside from being very strict inside the camps, we are also monitoring the periphery of our camps. Dahil napansin po natin, katulad dun sa mga EDCA sites natin, ay bigla na lang may tumatayong mga pogo sa katabing area ng mga EDCA sites natin. So that's why we are very careful, and we have also enhanced yung ating intelligence operations against espionage activities nationwide. So minomonitor po natin lahat yung mga ganitong activities, espionage activities. Last year, we also apprehended another Chinese individual who was himself driving an Innova, Toyota Innova vehicle, which had the similar setup, no, of equipment inside the Toyota Innova. At sa ngayon po, we are still conducting also the forensics on the equipment. But initially, what we saw in the equipment were pictures of camps, no? Picture ng Fort Bonifacio, picture ng Camp Aguinaldo, picture ng Camp Crame, and so on. So, tinitignan po namin lahat ng connection nitong mga ito from the RAV4 na nakuha po natin yon, the Toyota Innova that we apprehended, we captured last year, at iba rin po yung kasama po yung ibang mga equipment na na-recover natin. For instance, the underwater unmanned drone that we captured off Masbate, and 4 others. So panglima ta po yung nakuha natin sa Masbate, no? But we are looking into the connection of all of this, because all of these devices, including the ones that we saw in the vehicles, are all data collecting devices. So as to the purpose of this, tinitignan po natin at yung pagkakadugtong-dugtong, yung connection nila towards collecting all of this data and transmitting it to a site which is outside our country. So yun lang po sa AFP side. Thank you. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.